First time po nagagawin namin to. Malapit na kasi Valentine's. Ngayon. Isang panibagong araw po ulit na luto-luto mga kanayan at tatawid na naman ako dito sa aking mahiwagang lagusan dahil doon ako magluluto nito. Buho o kaya po fermented fish. Mambubulabog tayo ng kapitbahay. Ito yung mga ganito yung ulam yung masarap lutuin pag nakatira ka sa mga apartment yan o kaya kondo. Natutunan ko po yung ganito yung paggawa nito sa aking apong. Ilocano siya. Ay, Ilocana. Kaya eto, kalahating kilo ng tilapia po yan. Nilagyan ko lang ng bahaw na kanin. So, 10 days na siya. Yan yung kasarapan, hindi pa gaanong maasim. Ang kulang ng mga lagang gulay-gulay naman. Ganito yung malimit na level ng buho na nabibili sa palengke o kaya yung gawa, medyo mamasamasang ganyan. Dami niya sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan po. Pero, mas gusto kasi ni Mrs. yung dry. Parang bukayo, golden brown. Kaya patutuyuan ko pa siya. Slow cooking lang at siguro sa loob ko na ilalaga yung mga gulay-gulay. Kaya mga kanayan, pag nakaulam kayo nito or pamilyar kayo, ano yung mas gusto nyo? Yung ganyan? Basa? Or yung tuyo? Init. A few moments later. Kainan na po mga kanayon. At sakto humabol si Mrs. Nag half day lang siya, wala daw siyang turo ngayong hapon. At since favorite niya nga po ito niluto kong buho, kaya andito siya. Kasama ko ngayon for the first time. Mag-hi ka na. Hello po mga kanayon. Hindi na po ako makapag-antay behind the scene. Okay, pray muna tayo. Thank you Lord sa pagkain ito na nasa aming harapan. Hinihiling po namin na basbasan ito upang magbigay ng lakas sa aming pangatawan at magamit sa aming pang-araw-araw. Biyayaan po ang bawat isa at maging ligtas ngayong araw. In Jesus' name, Amen. Game na po tayo mga kanayon. Ito nga, meron ako yung lagang talong, puso ng saging, repolyo, saka yung ampalaya. At yung silian dyan na po, manghang na yan. Nakita nyo naman yung luto ko kanina. Ito nandito sa akin. Kaya pareho lang din yung timpla niya. Tabi mo dyan at ito, syempre. I-close up mo yung buro. Ba't hindi masyadong toasted? Gutom na ako, tinanghali na ako. Kain. Gusto po niya yung toasted, pero dahil nga ginutom na ako, ang tagal patuyuan. Talong. Okay niya. Makon siya. Hindi siya yung buhaghag. Malagkit. Ngayon kaya nagluto na kaya. Puso na sa akin. Ano mas gusto mo, yung dry o yung ganyan malagkit? Nadagot sa ipin? Kasi madami ako nilagay na kanin kaya ganyan. Nakakasang. Baby cabbage. So patutuyuan ko pa. Pero yung alat. Sakto lang. Asim. Stop. Pag umabot na daw kasi ng 2 weeks yan, sabi ng apong ko, maasim na. So mga between 7 to 12 days or 10 days, ganyan daw po yung masakap. Yun, mga kunat. Para siyang biko.
Madami kasi ako nilagay na kanin. Bubulat-gatin mo nga lang yung talong niya, hindi ko hinaiwa. Saka may kalaban sa loob. Sabi nga din kung hindi ako makain ng ampalaya na ganito eh. Tikman ko nga. Hindi siya masyado sa ampalaya. Tikman ko. First time ko. Ang palit. Mas gusto niya yung ganito, yung talong. Sa akin naman po, siyempre yung ampalaya. Dugong Ilocano. Ang pait. Ay, ito ang kamatis. Talong, tsaka puso ng saging. Masarap. Ayun yung kamay yung talong sa puso ng Hindi ko saging. kaya yung pala yung pait. Kamatis. Pag Monday ho kasi, half day lang yung tuho niya. Kaso babalikan na lang ho na mamaya yung panganay ko kasi nasa school. Susunduin na lang na mamaya. Ito, nandyan yung yaya namin kaya. Yung bunso naman ho, tulog pa. Nandyan yung... May tsaka may bantay kaya nakasama. Mm. Ang sabi niya, bakit dito siya sumama? First time po. Nagagawin namin to. Malapit na kasi Valentine's. Ngayon. Malapit na daw kasi Valentine's kaya Valentine's kaya sumama. Ba, Mahihain po kasi talaga ako mga may pahugot ka din may joke ka din Tsaka yung bunso kasi namin laging nakadikit sa akin. Makulak ka mga konti para makinig ka. Yung bunso po kasi namin lagi pong nakadikit sa akin kaya hindi ako makasama sa mukbang. Ay, pag sinama namin yung bunso, ay, patay. Walang mangyayari. Huh? Tsaka yung ahang niya, sakto lang. Kaya lang madikit nga. Ay, ka labas ang pawis. Ang dami ko kasi nilagay na kanin. O yun, sasangagin ko pa. Gusto ko toasted. O, toasted ko pa yun natira. Pero ang sarap. Pang stock. Ang sarap. Yung oil niyan. Mantika. Yung asim niya. Hindi kasi ako kumakain ng ganito dati. Kasi nga po mabaho. Nasamig tuloy ako. Pero yung luto ni Apong, tsaka yung na-toasted, yun yung masarap. Pag hindi mo kasi talaga kinahiligan. Kasi Hindi ko laking bakol ay Ilongga si Mrs. Kaya hindi ho siya sanay Pero sa laki ganito. ng Manila. Hindi ho siya sanay sa ganito, buho. Pero nung napangasawa niya na ho ako, nung natikman niya, yan. Lalo na daw yung luto po ni Apong. Harap. Doon ko na din natutunan. Nag-uuwi pa kami ng ganito minsan pagkagaling kami ng Pilipinas. Ang sarap nito, may buko. Ano nakalimutan ko? Nasa loob yung buko. Ang sarap talaga. Kaya pala pag uwi ko yung bahay, amoy... Doon ko na kasi sinalin sa loob pero dito ko niluto sa labas. Kala ko bagoong. Harap. Ano nga lang, talagang pag ito ang niluto mo, pag hindi sanay yung kapitbahay mo, mapapaaway ka. Sarap talaga siya sa talong. So yun na yung kombinasyon gusto na yung talong. Akin kahit anong gulay. Pritong talong, nilagang talong. Atong talong ba galing sa garden natin? Ngayon, maliit na ganyan. Sarap. Sa isang sausaw, isang subo lang.
Masarap po talaga. Sumasabit sa ngipin. Mm. Ayan pang stock natin. Tutuyuan ko pa yan. Sarap. Ang dadakal ko pa. Tutuloy ko na lang po sa loob. Mga ngamoy na naman yung bahay natin. Ilang araw mo ito nang binabad? 10. Nakikita ko lang ito dun sa kusina eh. Mukha. Sarap. Ano yung sipol ni Mrs. Sarap. Kalikid sa ipin eh. Sarap. Sa tagal mo nagagawa nito, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kalapot. Ang lapot. Mm. Mukha ang buko. Hiyog na ako. Nangito ko lang yung buko.